ay ang legitimacy na bitbit ng kanyang opisina sapagkat siya ay constitutionally mandated to become a legitimate successor to the office of the President once people will uphold the legitimacy of her succession sapagkat ang Pangulo ng Bansa ay hindi nagpe-perform ng kanyang mandato. So, mabigat ba ito, Congressman Jing, na pag pumunta at mag-decide si Sara Duterte to lead the opposition movement and unify all opposition forces to the rising tyranny, authoritarianism, and madness for war versus China na binubulid ng gobyerno ni Marcos, will it become a force to reckon with sa bahagi ng Marcos government at hindi niya mapipigilang dadagsa at lalawak ang pagkilos ng taong bayan? Unang-una, let's look at this on a perspective. Unang-una, si Sara, bago nag-eleksyon, number 1 na siya sa survey. Front runner. Pero she was a reluctant candidate. People took advantage of her vulnerability. Kasi, well, I don't want to let go of the reasons why she decided to run for Vice President. But PRRD shared that reason to me, but that's neither here nor there at the moment. Yes. Anyway, the history has happened na siya talaga ang number 1 sa survey. Sumakay na lamang si Marcos after making some maneuver na na-convince nila si Inday Sara to become Vice President. But regardless of that, napakita pa rin niya na mas lamang na lamang siya kay Marcos. Tama. So there is really a continuing mandate. Kung sakali man na she will take the leadership of the opposition, it's not hard for people to flock to her. Kasi unang-una, sa survey pa lang, hindi naman nagsasinungaling yung SWS, hindi naman nagsisinungaling itong Pulse Asia, siya ang nangunguna eh. Si Kuya, So, nagugutom na. pwede mo bang sabihin na Inalubog na yung kanyang ang oposisyon ay namimilit sa taong bayan para sumama sa kanila? No. It will be a natural force for people to flock to her because sa survey pa lamang, pinapaalam na ng taong bayan na we trust you. You have performed so well. So, pagka eventually, if she decides really to lead the opposition, it will become a success. Malaking factor yun, no? Magandang pananaw yun. May isa kaming gustong itanong sa'yo dito sa Pilipinas nating mahal. Kanina pa ito tumatakbo before natin balikan. Yes. Yung impact and the affirmative contribution of Sara Duterte in the opposition movement of political forces that will, sabi mo, consolidate and mag-gravitate ang tao at ang malawak na sektor ng mamamayan sa kanya dahil trusted siya, well-performing siya, may integrity, proven ang kanyang dignity as a leader of the country. Mayroon siyang sariling desisyong mabuti na nakaugnay sa interes ng mamamayan. Ngayon ang tanong sa iyo, Congressman Jing, ano kaya ang mga mabibigat, posible na mga dahilan na nagtulak sa ngayon kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Bansa to draw the line and get out of the cabinet ni Marcos Jr. And expectedly, isa ito sa babantayan na magiging political critic ng gobyerno nito, lalo na may mandato ito na mataas pa sa presidente ang boto niya. May tatlong bagay na gusto itanong sa'yo. Number 1, ang kanyang pagtingin ay tumutugma ba sa pagtingin ng kanyang ama na former President Rodrigo Duterte na papunta sa diktadura at authoritarianismo at walang pagkilala sa batas at katarungan at abuso sa poder ang nangyayari sa maraming pagkakataon na ginagawa ni Marcos Jr. at hindi niya na ito kayang itolerate pa. Number 2, ang nagaganap na napipintong pagkabulid sa kamatayan through sa senseless madness for war ng Marcos Jr. sa kanyang pagpihit sa baluktot na foreign policy
in relations to China, which sa tingin ng mga tao, ang kanyang pananahimik is a sign na nag-a-analyze siya at nagkuha ng timing na pwede na siyang manindigan kapag outside of the cabinet family siya ng Marcos Jr. Number 3, na nakikita ng taong bayan, yung walang respeto na ginawa ng Marcos government using the coercive apparatus of the government, yung mga pulis na lumusob sa Davao, at kulang na lang ay sagpangin ng martial law na deklarasyon ng buong Davao City. Anong ko na ngayon, Halos Ben? walang kapangyarihan sa batas at sa Ben? aktwalidad si Mayor Basti Duterte June, ano sa na? mga pulis. 17. Hindi nirespeto Mga ang 19. Pangulong Rodrigo Duterte na dyan nakatira. 20. Ang mga sibilyan, Hindi ko mga na paano. bata, kababaihan nilusob sa mga religious compound sa Kingdom of Jesus Christ. Bilang Vice Presidente, dito rin siya nakatira. June Sa tingin mo 20. lahat ng itong mga binanggit ng taong bayan ay napuno na ang saluk para kay Sara Duterte? Well, hindi lang ito. I mean, those three that you mentioned are just part and partial of her early perceptions already na she is a sore thumb in the Marcos administration. Unang-una, gumagawa siya ng maganda, gumagawa siya ng magandang trabaho, may magandang purpose siya. Tapos biglang na politika yung kanyang allocation that should have been used to serve the purpose for which she was mandated to do in the DepEd ay Pinulitika yun. pinulitika. O, yun pa lang, malaki ng frustration sa kanya yun. Tapos mayroon pang isang pangit na tao na humihimok sa kanya, na gumagawa lang naman siya ng tama at wala naman siyang kinalaman sa mga aksyon ng kanyang pamilya who were doing independently of her. Sila yung order natin, Diba? no? Oo. Sila yung may order So, natin, no? Marami pang mga bagay na hindi natin Bakit? mami-mention lahat. Pero ang bottom line,